Sa isang liblib na nayon sa China, nagsimula ang kwento sa pagsasanay ng isang ama sa kanyang dalawang anak na babae sa martial arts. Ang nakatatandang kapatid na babae, si Yun, ay tila walang motibo at nagpupumilit na makipagsabayan, samantalang ang nakababata na si May ay punong-puno ng sigla at excitement na sinusundan ang bawat galaw, ngunit nagbabago ang lahat nang may biglang dumating. Mabilis na sinabihan ng ama ang kanyang asawa na itago si May. Sa panahong iyon, ang bansa ay dumaranas ng isang mahirap na panahon, at ang mga mahigpit na patakaran ay nagpapahintulot lamang sa bawat pamilya na magkaroon ng isang anak. Kailangang ilihim ang pagkakaroon ni May. Habang itinatago siya ng kanyang ina, pinipilit pa rin ni May na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay, humahagulgol at tumatangging tahimik. Para pakalmihan siya, binigyan siya ng kanyang ina ng isang maliit na paper swan, isang simpleng laruan na nagiging makabuluhan. At mula sa sandaling iyon, siya ay naging isang bata na hindi dapat makita. Ito ang ipinagbabawal na lungsod. Makalipas ang mga taon, si May ay lumaki na. Siya ngayon ay kabilang sa isang grupo ng mga iligal na immigrant, na nakaimpake sa loob ng isang lalagyan ng pagpapadala, na dinadala sa isang hindi kilalang destinasyon. Nang sa wakas ay dumating na sila, si May at ang iba pa ay dinala sa harap ng isang malupit na babae na planong gawin silang mga bearang babae. Inutusan sila ng babae na maghubad, ngunit imbes na sumunod ay nagtanong agad si May tungkol sa kanyang kapatid. Inis na tumugon ang babae na agad inutusan ang mga gwardya na paalisin siya. Pero sa sandaling magkalapit sila, lumaban si May. Ibinababa niya ang mga ito nang walang kahirap-hirap, dinaig ang bawat lalaking sumusubok na pigilan siya. Pagkatapos makitungo sa mga gwardya, kinukulong niya ang babae at humingi ng mga sagot. Nang tumangging magsalita ang babae, bumaling si May sa isang matandang lalaki at pinagbantaan siya hanggang sa wakas ay itinuro niya ito sa itaas. Habang pasulong si May, mas maraming walang hiya ang nagsimulang dumagsa mula sa itaas. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang isang CD sa isang matalim na sandata at sinimulan itong ibaba ng isa-isa. Ang sinumang humahadlang sa kanya ay mabilis niyang tinatalo. Pagdating sa itaas na palapag, naghahanap siya sa bawat silid. Kapag sinusunggaban siya ng isang gwardya, madali niya itong nasusupol gamit ang kanyang pambihirang kasanayan sa kung fu. Pagkatapos ay tinawag siya ng isang matandang babae at ibinunyag ang isang pangalan, Alfredo, ang may-ari ng isang Italian restaurant. Nang marinig ito, agad na tumakbo si May kasama ang mga gwardya na humahabol sa likuran. Napadpad siya sa isang kusina, na corner muli. Ngunit kahit ganoon, lumalaban siya ng may brutal na katumpakan, na dinaig ang lahat sa paligid niya. Gamit ang natapong mainit na mantika, hindi niya magawa ang mga ito at sa wakas ay nakatakas siya. Habang tinatahak ni May ang Chinese restaurant, saglit nagkrus ang landas nila ng isang lalaking nagngangalang Wang, ang may-ari ng lugar. Nang makalabas na siya, napagtanto niya kung nasaan talaga siya, isang distrito ng Chinatown sa lungsod ng Roma. Sa loob, gulat na gulat si Wang matapos makitang ganap na binugbog ang kanyang mga tauhan. Samantala, naglalakad si May sa mga lansangan, determinadong hanapin ang Italian restaurant ni Alfredo. Pagkatapos ng ilang paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya ito. Habang inaanyayahan siya ng isang matandang waiter na maupo, napansin ni May ang ilang larawan sa dingding, na kinilala ang isa sa mga lalaki bilang si Alfredo. Sa kusina, ang isang chef na nagngangalang Marelo ay abala sa paghahanda ng mga order habang nagrereklamo tungkol sa kanyang ama, si Alfredo, na nawala at iniwan siyang hawakan ang lahat sa kanyang sarili. Nang nilapitan siya ni May, gumamit siya ng translation app para magtanong tungkol kay Alfredo. Nadismaya na sa kanyang ama, galit na gumanti si Marelo, ngunit si May, na nawalan na ng pasensya, ay mabilis na inatake siya at pinilit siyang magsalita. Sa sandaling malaman niyang tumakas si Alfredo kasama ang isang babaeng incheck, binitawan niya siya. Hindi nagtagal, isang leader ng gangster na nagngangalang Hannibal ang ipinakilala na naglilibot upang mangolekta ng pera kasama ang kanyang dalawang bodyguard. Pagdating niya sa restaurant, sinalubong siya ng kanyang pamangkin na si Marelo, na nagulat tungkol sa babaeng incheck na nanakit sa kanya habang hinahanap si Alfredo. Nang marinig ito, galit na galit si Hannibal. Hindi siya pumayag na may manggulo sa kanyang teritoryo, lalo na ang taong nang ahas na sakta ng sarili niyang pamilya. Walang pag-aalinlangan, dumiretso siya sa Chinese restaurant para harapin si Wang, na inakusahan siyang nasa likod nito. Kahit na iginiit ni Wang na wala siyang kinalaman dito, hindi siya pinaniniwalaan ni Hannibal. Pinipilit niya si Wang na hanapin at hulihin ang babae, na nilinaw na ang kabiguan ay magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Sa ibang lugar sa bahay, nalulungkot si Lena matapos matuklasan na iniwan siya ni Alfredo para sa isang babaeng Chinese. Sa kanyang galit at pagkabigo, pinunit niya ang kanyang mga gamit.
Kinagabihan, bumalik si Hannibal upang tanungin si Marcelo tungkol sa hitsura ng babae. Ngunit bago pa makapagpaliwanag si Marcelo, biglang sumulpot si May sa pintuan. Agad siyang hinabol ng mga tauhan ni Hannibal. Nang mapagtantong sinusundan siya, sadyang hinihikayat sila ni May sa isang saradong shopping center. Habang papasok sa loob ang isa sa mga goons, unang umatake si May, pinabagsak ito ng may katumpakan. Nang mapansin ng isa pang goons ang kanyang kapareha na nahihirapan, sinimulan niya itong hanapin. Walang kamalay-malay na nasa likod na niya si May, walang pag-aalinlangan itong umatake. Gayunpaman, ang gwardya na ito ay nagpapatunay na mas matigas kaysa sa iba. Sa mabilis na pag-iisip, kumuha si May ng brush at ginamit ito bilang sandata. Pagkatapos ng maikling pakikibaka, nagawa niyang talunin siya at manalo sa laban. Hindi nagtagal, nagulat si Hannibal nang makitang ganap na binugbog ang kanyang dalawang tauhan. Kasabay nito, pabalik sa restaurant, kakain na sana si Marcelo nang biglang sumulpot ang isa sa mga tauhan ni Wang na nasugatan ng husto. Pinilit pala siya ni May na isiwalat ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kapatid at kay Alfredo. Nang hindi binibigyan ng pagpipilian si Marcelo, hinailan niya ito upang sumama. Dumating sila sa isang open field at nagsimulang maghukay sa locus yung itinuro ng tauhan ni Wang. Matapos maghukay ng malalim, natuklasan ni Marcelo ang isang nakakatakot na bagay. Ito ang mga katawan ni Yun at Alfredo. Nang makitang nasa ganoong kalagayan ang kanyang kapatid, isa ng malamig na bangkay, nalungkot si May. Sa sobrang kalungkutan, kinuha niya ang katawan ni Yun at umalis gamit ang kotse ni Marcelo. Si Marcelo, na ngayon ay napagtantong wala na rin ang kanyang ama, ay naiwan sa gulat at kalungkutan. Maya-maya, tinawagan ni Marcelo si Hannibal at sinabi sa kanya ang tungkol sa katawan ni Alfredo. Nang makita ito ni Hannibal, pinakalma niya si Marcelo. Samantala, sa tabi ng dagat, naghahanda si May para i-cremate ang kanyang kapatid. Bago gawin ito, inilabas niya ang origami na minsang nanggaling sa kanilang ina, isang huling poem. Habang papalapit ang umaga, tinulungan ni Hannibal si Marcelo na ilibing muli si Alfredo, piniling panatilihing sekreto ang kanyang kamatayan upang maprotektahan ang reputasyon ng pamilya. Pagkatapos ay dinala niya si Marcelo sa isang apartment na inupahan ni Alfredo, isang lugar na dati niyang tinitirhan kasama si Yun. Ipinaliwanag ni Hannibal na sinubukan niyang kumbansihin si Alfredo na iwan si Yun at bumalik sa kanyang pamilya, ngunit nabulag siya ng pag-ibig. Pinili ni Alfredo na manatili. Itinago ni Hannibal ang lahat ng ito para iligtas si Marcelo at ang kanyang ina sa katotohanan. Kinabukasan, dala ng galit, kumuha si Marcelo ng kutsilyo sa kusina at nagtungo sa Chinese restaurant para maghiganti. Ngunit siya ay madaling nadaig at itinapon sa kalye na parang bata. Kasabay nito, palihim na pinapasok ni May ang punong tanggapan ni Wang. Sa loob ng isang silid, inihahanda niya ang kanyang sarili at nakikihalo, tinitiyak na hindi siya makikilala. Samantala, inanunsyo ni Wang sa kanyang mga bisita na malapit nang magsagawa ng konsyerto ang kanyang anak. Nang bigla tinutuya siya ng isa sa mga bisita, marahas na gumanti si Wang at agad siyang inatake. Naghahanda na si May sa loob para umatake, ngunit nabigo ang kanyang plano at mabilis siyang napalibutan ng mga tauhan ni Wang. Isang malupit na labanan ang sumiklab habang sinusubukan niyang itulak ang kanyang daan patungo kay Wang. Sa kasamaang palad, siya ay sinaksak sa balikat at sinaktan ng maraming beses. Sa kalaunan, siya ay nahulog at binugbog ng walang awa. Dahil ayaw na masaksihan ng mga bisita ang alinman sa mga ito, inutusan ni Wang ang kanyang mga tauhan na kunin siya at tapusin siya sa ibang lugar. Ngunit habang sinusubukan nilang ilipat siya, muling lumaban si May. Sa isang desperadong hakbang, itinapon niya ang sarili sa labas ng restaurant at nagawang makatakas. Nang mawala siya sa paningin ng mga tauhan ni Wang, nagkalat sila sa iba't ibang direksyon para hanapin siya. Hindi nagtagal, nadatnan ng isa sa mga kaibigan ni Marcelo si May na nakahiga at walang malay sa labas ng kusina, na lubhang nasugatan. Agad na tinatawag si Marcelo upang tingnan ang kanyang kalagayan habang ginagamot. Sa aktibong pangangaso sa kanya ng grupo ni Wong, ang chef, na nag-aalala sa kaligtasan ng sarili niyang pamilya, ay humiling kay Marcelo na kunin si May. Dahil walang ibang pagpipilian, sumang-ayon si Marcelo, dinala niya siya sa apartment ng kanyang ama at sinimulang alagaan siya. Habang ginagamot ang kanyang mga sugat, ipinakita niya sa kanya ang isang lumang larawan nila ng kanyang kapatid noong bata pa sila. Di nagtagal, nakatanggap si Marcelo ng tawag mula kay Hannibal na humihiling sa kanya na pumunta sa isang lugar. Nahanap na ni Hannibal ang kotse ni Marcelo, ang ginamit ni May kanina. Ngunit dahil nababalot ito sa dugo ni Yun, plano ni Hannibal na sunugin ito upang maiwasang maakit ang atensyon ng mga pulis.
Kasabay nito, ibinunyag ni Hannibal ang isang bagay na hindi inaasahan. Inamin niya na may nararamdaman siya para sa ina ni Marelo at humingi ng permiso na isama ito sa isang date. Kinaumagahan, binigyan ni Marelo ng gamot si May at maayos na nagpakilala. Sa gabing iyon, nakarecover na si May para gumalaw, bagamat matindi pa rin ang kanyang emosyon, hiniling niya kay Marelo na ilabas siya upang makita ang lungsod. Habang naglalakad sila sa Roma, napansin ni May ang mga wanted na poster na may nakalagay na mukha sa iba't ibang lugar. Tapos, nakakita siya ng poster ng concert, nagiging curious siya. Paliwanag ni Marelo, para ito kay Maggio, anak ni Wang na malapit nang mag-perform. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa lungsod at sa loob ng maikling sandali ay pinagsaluhan nila ang isang nakakagulat na mapayapang panahon na magkasama. Pagkatapos, nag-open up si May tungkol sa kanyang nakaraan. Sa loob ng 20 taon, nanirahan siyang nakatago sa loob ng sarili niyang tahanan, pinilit na ihiwalay dahil sa patakaran ng gobyerno na hindi pinapayagan ang kanyang pamilya na magkaroon ng higit sa isang anak. Walang pagpipilian ng kanyang pamilya kundi ilihim ang kanyang pag-iral. Gayunpaman, gabi-gabi ang kanyang kapatid na babae ay nagkukwento tungkol sa labas ng mundo, na ibinabahagi ang lahat ng kanyang nakikita sa bawat araw. Dahil doon, hindi talaga naramdaman ni May na nag-iisa. Habang sila ay tumatanda, ang kanyang kapatid na babae ay gumawa ng isang matapang na desisyon na maging isang ilegal na immigrant at maglakbay sa Italia, umaasang mabigyan ng pagkakataon si May ng kalayaan. Ngunit hindi na kayanin ni May na mawalay sa kanya, kaya sumunod siya, at nang makita niyang muli ang kanyang kapatid, huli na ang lahat. Napagtanto na si Yun ay napatay, si May ay naiwang ganap na basag-basag. Mula sa sandaling iyon, naging malinaw ang tanging layunin niya, ang maghayganti. Nang sumunod na gabi, dumating si Wang sa konsyerto ng kanyang anak. Kasabay nito, pumunta si Marelo upang magdala ng pagkain para kay May, ngunit napagtantong wala na siya roon. Kumikilos na si May, tahimik na sinusundan si Wang. Nang mapansin ni Wang ang kanyang presensya, pinili niyang umalis sa venue upang maiwasang magdulot ng eksena sa pagganap ng kanyang anak. Hindi siya binitawan ni May at agad siyang sinundan. Sa kalaunan ay nakarating sila sa isang abandonadong pabrika. Gamit ang makapal na usok sa kanilang paligid, si Wang ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake mula sa likuran, na ikinabigla ni May at ginawang mas mahirap ang laban para sa kanya. Naramdaman ang hamon, pinangunahan siya ni Wang sa isang direktang paghaharap, at naging malinaw na siya ay lubos na bihasa sa martial arts. Habang tumitindi ang laban, naglabas ng kutsilyo si Wang. Nagawa ni May na patumbahin ito, ngunit mabilis niya itong binawi at naghanda na muling umatake. Mabilis na kumilos, kinuha ni May ang isang ladrilyo at hinampas ito sa kanyang ulo. Walang pag-aalinlangan, hinailan niya ang isang kadena at buong puwersa siyang inatake. Sa sandaling si Wang ay sa wakas ay nahulog at hindi na makalaban, hiniling ni May na malaman kung bakit niya pinatay ang kanyang kapatid. Inihayag naman ni Wang ang katotohanan. Mahal na mahal ni Alfredo si Yun at handang talikuran ang kanyang restaurant kapalit ng kalayaan nito. Ngunit nang malapit nang matapos ang deal, dumating si Hannibal at pinigilan ito. Tumanggi siyang hayaan ang negosyo ng pamilya na isakripisyo para sa kapakanan ng isang babaeng inchik. Nang tumanggi si Alfredo na umatras, gumawa ng walang awa na desisyon si Hannibal at pinatay siya. Pagkatapos noon, nakita ni Wang si Yun bilang isang pananagutan at inalis din siya. Nang marinig ito, si May ay nababalot ng kalungkutan. Sa sandaling iyon ng kahinaan, sinubukan ni Wang na samantalahin ito at muling umatake. Ngunit sa pagkakataong ito, umabot na sa sukdulan ang galit ni May. Lumaban siya ng walang pagpipigil at pinatay si Wang sa parehong brutal na paraan ng pagpatay niya sa kanyang kapatid. Kinabukasan, pumunta si May kay Marelo at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Nang malaman ni Marelo na si Hannibal ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama, siya ay kinain ng galit. Ikinulong niya si May sa loob at umalis, determinadong maghayganti sa kanyang sarili. Samantala, naghahanda si Hannibal para sa isang dinner date kasama ang ina ni Marelo sa restaurant. Nang dumating si Marelo at nakita silang magkasama, mahinahon siyang naghanda ng ulam para kay Hannibal. Pagkatapos, umupo siya sa pagitan nila, pinipilit si Hannibal sa isang hindi komportableng sitwasyon. Nang maramdamang may mali, nagpasya si Hannibal na umalis. Matapos panatagin ang kanyang ina, agad siyang sinundan ni Marelo. Kasabay nito, lalong nag-aalala si May tungkol kay Marelo. Desperado siyang pigilan, tumakas siya sa apartment sa pamamagitan ng pag-akyat sa mga rooftop at hinanap siya. Pagdating ni May sa restaurant, nadatnan na lang niya ang nanay ni Marelo. Kasabay nito, naabutan na ni Marelo si Hannibal at hinarap siya, hinihiling na malaman kung paano niya nagawang patayin ang sarili niyang kapatid.
Kahit marinig ang paliwanag ay hindi ito matanggap ni Marelo. Ibinalita niya ang lahat ng ginawa ng kanyang pamilya para kay Hannibal, kung paano siya tinanggap ng mga ito nang itakwil siya ng iba dahil sa kanyang buhay bilang isang gangster. Sa pakiramdam na na-corner at nalulula, naglabas ng baril si Hannibal at itinutok ito kay Marelo. Nang umabot na sa breakpoint ang sitwasyon, dumating si May at nanay ni Marelo. Nang wala nang dapat panghawakan, gumawa si Hannibal ng panghuling hindi maibabalik na pagpipilian, literal niyang pinaputukan ang sarili. Lumipas ang panahon at makalipas ang 10 taon, nagbago ang lahat. Bumalik na si May sa China at ipinagpatuloy ang pamana ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagtuturo ng kung fu sa mga bata sa kanyang nayon. Si Marelo, na asawa na niya ngayon, ay piniling manatili sa tabi niya. Magkasama, bumuo sila ng isang bagong buhay at biniyayaan ng 2 anak, isang bagay na dating imposible sa ilalim ng mga lumang tuntunin. Sa huli, pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan, sa wakas ay nakatagpo sila ng kapayapaan at namuhay ng masayang buhay.